The word of the Lord. Thanks be to God. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to John. Glory to you, O Lord. Many of Jesus' disciples who were listening said, "This saying is hard. Who can accept it?" Since Jesus knew that his disciples were murmuring about this, he said to them, "Does this shock you? What if you were to see the Son of Man ascending to where he was before? It is the Spirit that gives life, but the flesh is of no avail. The words that I have spoken to you are spirit and life, but there are some of you who do not believe." Jesus knew from the beginning the ones who would not believe and the one who would betray him, and he said, "For this reason I have told you that no one can come to me unless it is granted him by my Father." As a result of this, many of his disciples returned to their former way of life and no longer accompanied him. Jesus said then to the 12, "Do you also want to live?" Simon Peter answered him, "Master, to whom shall we go? You have the words of eternal life. We have come to believe and are convinced that you are the Holy One of God." Sisters and brothers, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Welcome po sa Our Lady of Laslet Quasay Parish, kung saan ayos lang umiyak. Nasamahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Shout out sa mga OFW nating kapatid. Mabuhay po kayo. Hanggang ngayon ay viral ang libro ni Vice President Sara Duterte na pinamagatang, slide please, Isang Kaibigan. Ito'y matapos busisin sa budget hearing ang inilaan ng OVP na 10 milyong piso para sa printing at distribution. Ito. Depensa ng OVP, hindi naman ito ipagbibili. Libre ito ibibigay sa mga estudyante para makatulong, lalo na sa kanilang reading comprehension. At meron din ito magandang lesson, sapagkat ito ay tungkol sa isang loro na tinulungan ng kaibigan niyang Kuwago na magtayo ng bahay nito, nang ang bahay nito ay sinira ng bagyo, and thus promoting friendship, genuine friendship, especially among us Filipinos. Ganda naman. Kaya lang hindi ito tinanggap ng marami, lalo na ng maraming netizen. Kaya nagsulputan ang maraming mga memes tungkol dito. At syempre sa mga memes, alam niyo yung mga memes? Yung, basta yun lang sila parang George Weah. Ang makikita mo, usually, yung Kuwago sapagkat tungkol sa kanila yung libro. Kaya nagulat ako nang makita ko ang meme na ito, Jaran, kasi hindi na yan loro at Kuwago. Agila na yan. Tigre na yan. Tapos, may title pa na ganito. Dating magkaibigan. Unity Team. Jesus yan. Sinabi ko lang sa intro sapagkat
Parang ganito ang naranasan ni Kristo sa Ebanghelyo. Matapos niyang ipagtapat at sabihin na siya ang pagkain, nagbibigay buhay, na inihahandog ang sarili sa kanila. Ayun, marami nang tumalikod sa kanya. Marami na hindi na sumunod sa kanya. Kaya nga, malungkot yung tanong ni Kristo sa kanyang mga disipulo. Aalis din ba kayo? Bagay na po pwede niya rin itanong sa? Sapagkat sino ba naman ang gugustuhin? Naiwan siya ng mga itinuturing niya kaibigan. Masakit niya. Yun nga lang, sa pakikipagkaibigan natin kay Jesus, tayo ang dapat mag-adjust sa Kanya, hindi siya. Sapagkat maaaring tayo tinuturing niyang kaibigan, as in John 15:15, siya ay hindi pa rin natin kaikwal. Siya ay Diyos pa rin natin na dapat nating sundin. Dito papasok yung problema sa ating gospel reading. Ano yung naging reklamo ng mga hindi na sumunod kay Kristo? By the way, pag sinabing disciples, hindi lang ito yung 12 disciples. Mga followers to. Mga sumusunod kay Kristo. Hindi lang ito yung 12, okay? Ano yung sinabi ng ibang disciples na hindi na sumunod kay Kristo? Mabigat na mga salita ito. Sinong makatatanggap nito? You see? Hindi nila sinabi, mabigat na mga salita ito. Sinong makakaunawa nito? Sinong makakaintindi nito? Sapagkat sa totoo lang, naintindihan nila. Kaya nga hindi na clarify ni Kristo sa kanila, malilito lang sila. Kasi kung ano yung pagkakaintindi nila, yun talaga. Ibibigay talaga ni Kristo ang katawan niya bilang pagkain sa kanila. Hindi lang nila alam kung paano, pero yun talaga ang pagkakaintindi nila. And besides, alam nila, saksi sila, makapangyarihan si Kristo. Basta sinabi niya, totoo, hindi pa nagsinungaling si Kristo. At basta sinabi niya, tutuhanin niya, sapagkat makapangyarihan siya. Kaya sa totoo lang, naiintindihan nila. Ang problema, kahit naiintindihan nila, ayaw nilang tanggapin. Yun ang totoong problema dito. Kung bakit hindi na sila sumunod kay Kristo. Para lang ngayon. Diba? Napakaliwanag naman. Ang pinagsama ng Diyos, hindi dapat paghiwalay ng tao. Anong malabo dyan? Bakit ginagawa natin ngayong komplikado yan? Diba? Maliwanag naman. Ang nilikha ng Diyos, pagbalik-tarin mo man ang banal na kasulatan, lalaki at babae lang. Bakit ang dami namin yung kasarian? Baka mapuno na ang alphabet dyan. Di ba't maliwanag naman na ang mga magulang, ang sabi sa kautusan, dapat igalang. Hindi sinabing igalang mo kung kagalang-galang. Basta igalang mo, pwede mong hindi sundin. Pero igalang mo pa rin. Di ba't maliwanag naman na ang buhay ay dapat nang ginagalang kahit nasa sinapupunan pa na, anong malabo dyan, Aber? Anong malabo dyan? Naintindihan mo yan? Naunawaan mo yan? Ayaw mo lang tanggapin kung minsan, lalong-lalo na kapag may mga interes at gusto ka nang nasasagasahan. At yan ang gusto ng kalaban. Yan ang gusto ng demonyo. It doesn't matter for the enemy. Kung hindi natin siya sasambahin, okay lang sa kanya. Basta gagawa siya ng paraan upang ang Diyos ay hindi natin sundin. Pero hindi ngayon sasabihin sa parang, huwag mo sundin ang Diyos. Kasi hindi natin siya susundin. Alam mo ang technique ng demonyo? Nagkausap kami kanina. Sabi niya, hindi ko sasabihin sa kanila, huwag mo sundin ang Diyos. Ang sasabihin ko sa kanila, Father Fidel, gawin mo gusto mo. Ayun. Gagawin ko gusto ko. In the process, tayo na mismo ang dinodiyos natin. Kapag alipin na tayo, sinusunod lang natin ang gusto natin. And then we call it freedom. Anong klaseng kalayaan yan? Kung sunod-sunod tayo sa edge natin. Ano pang kaibahan natin sa mga hayop na walang kalayaan? Kung sunod-sunuran tayo sa urge, sa desire, sa gusto natin, gayong ito ay taliwas sa gusto ng Diyos para sa atin. Nakita ninyo? Alam mong ayaw ng Diyos. Alam mong taliwas ng Diyos. Ang susundin mo pa rin ang gusto mo? Anong kalayaan yun? Malaya ka ba kapag ganon? Hindi. Alipin ka ng desire mo, ng urge mo, ng carnality mo kung ganon. Naniniwala ba kayo na ang Diyos ang nakakaalam ng makabubuti para sa atin? Amen. Eh di sundin natin. Yun naman pala eh. Pero kapag ang sinusunod natin, hindi yung alam natin gusto ng Diyos para sa atin, kundi yung gusto natin. O anong freedom yan? Hindi freedom yan. Alipin tayo ng ating laman. Tandaan natin na hindi lang tayo laman.
tayo ay espiritu at laman. Hindi tayo laman lang. Tayo talagang espiritu. Sapagkat kapag namatay tayo, mawawala ang ating laman, pero buhay ang ating espiritu. So dapat ang nananaig sa atin ay ang ating espiritu. And not to mention, kininugaling ang ating espiritu sa Kanya. Malabo pa yan? Nagiging malabo lang kapag pinipilit natin ang ating kagustuhan. Para lang yan, paninindigan mo pa rin sa idolo mong politiko. Kahit alam mo marami ng kababalaghan na ginagawa ito, para lang yan, paninindigan pa rin sa bisyo mo. Kahit alam mo nang nakasasama sa iyo ito. Parang yung tatay ko dati. Nako, lahat na ginawa namin, sigarilyo pa rin ang sigarilyo. Yung kapatid ko nga si RJ, nilagyan ng watusi yung isang stick ng sigarilyo, sinindihan ng tatay. Hindi pa rin tumigil, pinagalitan pa si RJ. Totoo yun. Ano sasabihin niya dati? Vitamins ko ito eh. Vitamins? Papa, nakikinig ka ngayon. Kung vitamins yan, eh di sana hanggang ngayon tinutuloy mo yan. Di ba? Hindi na? Kasi nagkasakit ka? Hindi lang yan eh. May isang manginginom naman. Sabi sa kanya kainuman, pre, pulutan tayo atay ng manok. Pre, bisa ito. Sabi niya, bakit? Kasi kapag kumain tayo ng atay ng manok, yung iniinom nating alak, baka masisira tuwin ito ng atay. Mali nito yung alak. Kung anong atay ang sisiraan niya. Tapos, pare, ay nako. Para lang yan paglapastangan pa rin sa ating mga magulang. Gayong alam naman natin, lang sinisip lamang nila ang ating kapakanan. Para lamang yan, paglisan mo, pag-alis mo sa pamilya mo, pinagpapalit mo dahil sa kalaguyo mo. Ito yung mga taong kung bibigyan ako ng pagkakataong tugtos sa sahig yung ulo eh. Ay nako. Ay nako. Naalala ko yung isang karikature. Hindi ko na palaman kung saan ko nakita eh. Pero yung brain, kinukulong niya sa kulungan yung puso. Para bang sinasabi ng utak sa puso, diyan ka muna. Kasi kapag pinaiiral kita, sumasablay ako. Totoo naman yan, di ba? Ay, puro puso. Mag-isip-isip rin. Kaya nga ang sabi, ang isip ay nasa itaas ng puso eh. Para walang lang puro emosyon, wag lang puro desire, wag lang puro gusto. Mag-isip-isip ka rin. Wala naman ding magagawa ang Diyos kung ipipilit mo ang gusto mo. Pero isipin mo mabuti kung sino o kung ano yung binabaliwala mo. Yung hindi mo binibigyan ng halaga, yung pinagpapalit mo, yung iniiwan mo. Isipin mo mabuti. Mag-isip kang mabuti. And ask, is it worth it? Katulad na lang din, kung sakasakali, huwag naman sana, pero kung sakasakaling isipin mong talikdan ng iyong pagiging Katoliko, abay sana naman, naunawaan mo na bago mo gawin yun, na ito ang simbahang tinatag ni Kristo. Hindi ko sinasabi sa ibang reliyon, hindi ka pwedeng maligtas. Ang sinasabi ko, ito ang tanging relihiyon na sinabihan ng Panginoon sa Matthew 16:19, whatever you bind on earth shall be bound in heaven. Whatever you loose on earth shall be loose in heaven. Ito rin ang simbahan na kumpleto sa lahat ng sakramento. Lalong-lalo na yung pinag-usapan natin nung nakaraang linggo, yung pinakamahalaga, misa. Walang ganito yung iba. Sapagkat para sa iba, yung tinapay na kinakain nila, simbolo lang. Hindi totoong presensya. At wala din talaga sila. Bakit? Wala silang pare para magmisa. At kahit anong sabihin nila, napapatunayan natin mula noon hanggang ngayon, time and again, na nasa ating advantage yung pagkakaroon natin ng maraming santo o santa na hinihilingan natin ng panalangin. At ginagabayan din tayo para mas mapalapit tayo sa ating Panginoong Jesucristo. Eh kung sila nga sasabihin nila, Pastor, pagdasal mo nga ako, Sister, pagdasal mo nga ako. O di ba humihingi ka rin ng panalangin sa iba? Ba't mo kami pagpapawala? Eh humihingi kami ng panalangin doon sa nasa itaas na. Ngayon, siyempre, nasa internet tayo ngayon. Bukas makalawa, viral na naman ako. Sa mga hindi Katoliko, na-anticipate ko nata. Siyempre, i-chop-chop nila lahat ng sinabi ko. Inuunahan ko na kayo, ha? Tinuturuan ko pa kayo. Masisinungalingan nila yung sinasabi ko at gagawin pa nila akong katawa-tawa sa inyo. O sige, ang sa akin lang ay sa atin. Sinong paniniwalaan ninyo? Sila? Hindi naman lahat, pero marami rin. Na kapag nagkikita-kita at sumasamba, tayo pinag-uusapan nila. Pero kapag tayo nagkikita-kita, ang pinag-uusapan natin ay ang pananampalataya natin. Hindi dahil wala tayong pakialam sa kanila, kundi dahil ginagalang natin sila. Sinong paniniwalaan mo sa dalawa? Father, bakit pinag-uusapan natin sila? Ngayon lang. Lahat taon lang.
Sinong paniniwalaan mo? Sila na divided na sa kung ilang libong grupo dahil iba't ibang interpretasyon nila na sinasabi nilang totoo? O tayo, na higit 2,000 taon na, sila mga 600 years lang, nag-iba-iba pa. Tayo, 2,000 years, mahigit na, hanggang ngayon, isa. Isa ang tagapamahala, isa ang pananampalataya, isa ang binyag, isa ang paraan ng pagmimisa, isa ang interpretasyon sa Biblia. Sinong paniniwalaan mo? Yung naninira o yung gumagalang o may respeto? Yung iba-iba ang interpretasyon sa sinasabing totoo. O ito ay isa lamang interpretasyon sa sinasabing totoo. Kapag sinabing totoo, hindi dapat nag-iiba-iba. Hindi dapat nagbabago. At yun ang simbang kinabibilangan. So bago ka mag-isip lumiban, siguraduhin mo kapatid, ayusin mo ito. At marami pang iba na hindi ko lang masabi sa pagkatahabang sermon na ito. Para maisip mo, tama ba ang kapatid, kahit saan, may chismosa. Kahit saan, may hindi karapat-dapat. Kahit saan, hindi okay ang lahat. At yes, may mga kapatid tayong hindi katoliko na mabubuting tao. Kung minsan, mas mabubuting tao kaysa sa mga buwisit na katoliko. Pero walang kinalaman ang pananampalataya natin bilang mga katoliko sa kabuwisitan ng mga katolikong ito para lang sabon. Nakalilinis ang sabon, nakababang ang sabon, nakalilinis at nakababang ang pananampalataya na binigay ni Kristo. Pero babango ba? Lilinis ba ang tao kung hindi niya gamitin yung sabon? Ganun lang din ang mga katolikong hindi gumagamit ng wasto sa pananampalataya Kristiyan. Pero wag lang kinalaman si Kristo sa kasiraan ng ibang mga katoliko. Basta, kahit saan may problema. Pero hindi kahit saan o pwedeng magsabi, ito ang simbang tayo lang ang pwedeng magsabi na ito ang simbahan, ito ang iglesia, tunay na iglesia ni Kristo. Kapatid, ang sekreto, yung sinabi ni San Pedro, sabi ni San Pedro kay Kristo, Panginoon, saan kami pupunta? Kanino kami pupunta? Nasa iyo mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan at kumbinsido kami na ikaw ang Diyos talaga. Yun lang sapat na. Diyos ang nagtatag ng simbahang ito. Banal ang simbahang ito, hindi dahil banal ang miyembro, kundi dahil banal si Kristo. At di man banal ang miyembro, pwede maging banal kung mananatili lang kay Kristo. Marami tayong hindi naiintindihan ngayon, naiintindihan din natin. Marami tayong hindi matanggap ngayon, at tatanggapin natin. Basta manatili tayo sa Panginoon. Ang sabi niya, di ba? If you remain in me, I will remain in you, and your joy will be complete. Ganun din sa bawat relasyon. Wala namang perfectong relasyon eh. Pero kung mananatili ka lang, pasasaan magkakaintindihan din kayo. Matatanggap mo rin ang mahal mo. Si Panganib, si Mateo, si Happy Birthday, bawat relasyon, dapat may nananatili talaga. Katulad sa sinasabi sa ating ikalawang pagbasa, yung relasyon ni Kristo sa atin sa simbahan. Mananatili ba ang relasyon natin sa Kanya? Kung hindi siya nananatili, dapat may manatili. Para manatili yung relasyon. And when you do that, sinisigurado ko sa iyo, hindi ka makakalimutan ng karelasyon mo, ng buong pamilya mo, ng buong samahan ninyo, habang panahon. Di ba kayo nakapag-isip? Basta sinasabi, may mga alagad na umalis, may mga alagad na hindi nanatili. Basta sinabi yun, hindi pinangalanan yun. Ang pinangalanan, yung nanatili. Si Pedro, si Juan, si Marcos, si Mateo. Sapagkat ang natatandaan naman talaga, hindi yung bumibitaw ng maaga. O hindi rin yung sa huli mo lang nakakasama. Ang natatandaan, yung mula sa simula hanggang huli, hindi ka iniwan. Ganito sana tayo sa ating Panginoon at ganito rin sana tayo sa ating mga karelasyon. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitsin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may
Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod. alam kong may magagawa ang Diyos. May magagawa ang Diyos. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko, Alam kong di sapagkat mahal niya. ng Diyos ang samo ko. Alam ko, diringgin ng Diyos ang samo ko, Alam kong diringgin ng Diyos sapagkat alam niya ang pinagdadaanan. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod. alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Diringgin ng Diyos Higit natin ang ating mga mata. samo ko. Panginoon, tulungan mo kong manatili sa iyo. Dahil kung minsan sa mga problemang nararanasan ko, nangihina ako. Yung pagkakakapit ko sa iyo, nakabibitaw ako. Sana, Panginoon, stay with me, bear with me. Kahit makabitaw ako, habulin mo ako ng iyakap mo. Huwag mo po akong papayaang malayo sa iyo. Kung minsan talaga nalilito lang ako, ay tatampo, pero alam mo, mahal pa rin kita. Huwag mo akong papayaang lumayo sa iyo. At kung kinakailangan, tulungan mo rin po akong manatili pa sa mga relasyon na iniingatan ko kahit pagod na ako. Hallelujah! Manatili ako sa obligasyon ko. Manatili ako sa mga ginagawa kong pagtulong sa tao, sa pamilya ko. Siya ay muling babalik sa hindi niya tayo iiwan. Manatili ako kahit sinaktan ako para sa pamilya ko. Tulungan mo ko. Hallelujah! Babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin dapat siya sa kanyang mga pangako sa atin. Tulungan mo akong maging mabuting magulang sa pasaway na anak ko. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Tulungan mo akong sa obligasyon ko sa mga magulang ko. Kung lalapit ka kay Jesus, dahil kung minsan napapagod na rin ako, ang lakas ng tukso na isipin ko naman ang sarili ko, sapagkat sa mahabang panahon, puro na lamang sila. Tulungan mo ako, Panginoon, sapagkat hindi ko rin naman matitiis sa aking pamilya. Tulungan mo ako manatili para sa kanila. Alisin mo ang pagod ko. Alisin mo ang tampo ko. Alisin mo ang mga tapot ko. Alisin mo ang mga pangihinayang ko. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. I believe in God, the The Father Almighty, Almighty, Creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. On the third day, He rose again.